Okay, so assume na nakuha na natin yung scale, lahat ng scale. So punta na tayo sa next step, kung anong gamit nitong mga tabs na to sa taas. First is itong open. So itong new, alam niyo na to, 'di ba? Like meaning gagawa kayo ng new project, dito siya sa new. Dito naman sa open na to, if for example, mag-open kayo ng mga dating projects niyo. So click niyo lang tong open, and then eto guys, kaya sinabi ko sa inyo gumawa talaga kayo ng own folder kasi para yung mga ginawa nyo is, or kumbaga yung plan Swift nyo is super organized. 'Di ba dito natin sinave yung Chevy Jobs. So meaning ito yung ginagawa natin ngayon. Makikita nyo lahat ng mga jobs na ginawa nyo sa plan Swift dito sa Chevy Jobs. So for example, ito magdi-delete kayo, click nyo lang tong delete and then properties. Ito, ano na to kanang may intindihan nyo na to. Kasi move to, saan nyo siya ilalagay, saan nyo siya i-move, refresh, columns, and then close. So, ganyan lang siya. Basically, this open tab, mag-open lang kayo ng mga dati nyong files. Dito naman sa print, this part is, for example, gusto nyo nang i-print to na gusto nyo nang i-print to na file. So, for example, tapos na kayo mag-estimate. So, pag magpiprint kayo, click nyo tong print. And then, print visible items. So, yun na tong pansinin to kasi image lang to eh. Ito talaga yung pinaka-importante. Dito, makikita yung mga kinakladding nyo or like yung area na ginagawa nyo. So, click nyo lang yung pages na ipiprint nyo, yung importante. For example, sa akin, yung importante na ipiprint ko is itong FFP, itong first floor plan. First things first, guys, if magpiprint kayo, set up printer. And then, tama na to dito kasi gagawin nyo siyang PDF. If, for example, yung plans nyo is naka-landscape, click nyo yung landscape. If naka-portrait siya, click nyo yung portrait. Ito kasi naka-landscape. And then, yung sizes, usually, talaga, eto talaga, A4 talaga yung ginagamit ko pag mag-print ako. But again, it's different. It's like a case-to-case basis. So, for example, ano ba tawag dun? Sa ibang clients, iba-iba yung ina-accept nila. Pero for this example is A4 lang tayo. Ganun. Tapos click mo lang yung okay. And then, magpiprint na siya, guys. So, magpiprint na siya. So, tingnan natin kung saan siya nagpiprint. Ay, nawala. Wait lang. Wait lang, guys, ha. Ay, tama pala. Eto, set up printer. Okay. And then, click nyo lang yung print. And then, ilalagay nyo kung saan nyo siya i-save. So, doon pa rin sa folder na ginawa natin, guys. Kasi again, guys, sa ganitong job, dapat organize talaga lahat ng bagay. So, ilalagay na lang natin dito sa files. Then, task 1 ito. Gagawa tayo ng folder. Print. First, word. Yan. Ayun. So, ayun, guys. Magsisave na siya, guys, yung pinrint nyo. And then, dito siya malalagay. Diba? Voila. Nagpiprint siya. So, yun yung purpose ng print button. Okay. Next naman is email job. Ito, if directly email, direct email mo siya sa client. Pero ito talaga, di ko to ginagamit kasi usually, pag sa client is through Google, through Microsoft Teams kayo nagsisend, hindi nyo ginagamit to. And then, super loading nito, guys. So, hindi ko talaga siya ginagamit. Dito is Zoom. Etong part na to, itong pan, zoom out, zoom in, feed page, then zoom. Pwede nyo na tong wag i-click kasi pwede lang naman to sa mouse. Explore nyo lang yung mouse. Pag nag-zoom kayo, click nyo lang yung middle part ng mouse nyo. Ganito. Ayun, zoom, zoom out, zoom in. Tapos, pag magpapan kayo, kagaya ng sa AutoCAD, if familiar kayo, 'di ba, sa AutoCAD, ganun lang din yung pagpapan, ganito. Click, ano lang, long press lang ng middle button. Ganito lang. Zoom in, zoom out, then pan, ganun lang. Tapos itong scale, naturo ko na to kanina. Dimension, para ma-check yung dimension.
And dito na tayo na parts. Sa dito na part, ito na talaga yung parang core ng Plan Swift. Okay. So, sa area na tayo. So, for example, magno-note na lang ako dito. So, for example, need natin ng floor plan area. Floor plan area. Siguro palakihin natin guys kasi masyadong maliit. So, for example, i-determine natin yung floor plan area niya. Itong whole floor plan area. So, dito nalalabas yung function nitong area. So, sa area, meron tayong single click area, price per square meter, volume in cubic meter, metric roof, grid tool, and joist tool. So itong dalawang to, hindi talaga namin to masyadong ginagamit, but it's still useful. Again, it's a case-to-case basis. So for example, sa company na a-applyan nyo, need nga ng mga prices, pwede nyo itong gamitin. Ito hindi ko pa talaga to nagamit ever, kaya hindi ko na to ituturo guys. It's for you to explore. Kasi yung ituturo ko lang yung mga naturo sa akin or yung mga ginamit ko na. And ayoko na magtuturo ako pero wala akong alam. Okay. So, yung ituturo ko lang again is basics. So, ito, hindi ko pa talaga to nagagamit. Ito at ito. Pero ito, nagamit ko na to. Itong volume in cubic meter. So, for example, need nyo ng volume. Click nyo lang to. And then, what are you measuring? Like, for example, yung i-measure ko is cube. And then yung depth niya, for example, in mm, 1,000 mm in 1 meter. Tapos itong color guys, sobrang useful nitong colors guys. So when estimating in PlanSwift, may iba't ibang colors na pinapalagay nila because para organize din. It's for organization. Okay. So orange and then markup, price per cubic meter. Ito, nasa inyo na if lalagyan nyo ng price. So ayun. So for example, ito. Yung makikita nyo lang guys is yung parang 2D part. Hindi nyo makikita yung parang 3D na part sa PlanSwift. Pero, magme-measure na siya ng volume. Paano niya yun i-measure? So, eto guys, multiply nyo lang to, itong ganito niya. Okay. X muna natin tong verify points. Ito. Tapos, ita-times niya to sa depth. 'Di ba? Ito, meron tayong dimension dito. Ita-times niya yun sa depth para makuha niya yung volume in cubic meter. So, ito guys, hindi ako masyadong familiar kasi hindi ako gumagamit ng volume. Pero parang ganito lang siya, guys. And then, i-double click nyo lang to, guys. Ayun, makikita nyo na yung properties niya. And then, pwede nyo din tong i-edit, guys, ha. Click nyo lang tong advanced. Ayun. Kasi, na-remember ko, may nagtanong sa akin sa YouTube na parang pag-download niya ng PlanSwift is hindi siya naka-cubic meter, naka-cubic yards. I don't know, basta ganun yung tanong niya. So sinagot ko siya, pwede mo siyang i-edit mano-mano. Kasi yung PlanSwift usually talaga in English and in metric system. Tapos yung naming niya is naka-meter. Ito, yung parang pangalan nito, volume in cubic meter. Ito, naka-edit lang to eh. Ito, pwede nyo i-edit yung mga names dito. Click nyo lang yung advance, pwede nyo itong i-edit. And then for example, sa quantity nito, pwede naman hindi cubic meter. Pwede gamitin nyo cubic yard. Ayan. Magko-cubic yard yan siya. Ang naming dito is cubic meter, pero pansin nyo dito naka-cubic yard. Kasi again, sa settings yan guys. Punta kayo sa advanced. What if gawin natin tong cubic yards? Cubic yards. Tingnan nyo anong mangyayari. Yun. Diba na-change yung naming niya? So, dito nyo lang siya i-edit guys. So, balik lang natin yung cubic meter. And then, balik natin to dito. Into cubic meter. Again, guys, hindi naman talaga like malelearn nyo to in just a day. Ang ginagawa ko lang talaga para ma-learn to is that continuously improve, like practice ng practice until you get it. Kasi sobrang dali lang talaga ng Plan Swift. Honestly, sobrang dali niya lang talaga.
ano lang, practice lang talaga. So, yun yung use ng volume in cubic meter na area. Delete ko muna guys ha. Pwede nyo lang din guys i-click yung delete button ng mouse. Gets po. Okay. So, tapos, ang ibang button dito is metric roof. Ito for roofing ata to, pero hindi ko pa to na-use. So, hindi ko muna to ituturo kasi, again, hindi pa talaga ako master ng Plan Swift, pero yung basic lang yung ituturo ko. So, kayo na lang yung mag-discover nito. Itong metric roof, price per square meter, and single quick click area. Etong grid tool, guys, sobrang use nito. Gamit ito siya para sa mga, for example, sa walls. Sa mga walls kasi, di ba, minsan meron tayong mga stud spacing. Kumbaga yung stud spacing, di ba, for example, gawa ko ng wall, ha? For example, gawa lang ako ng wall. For example, gagawa ako ng wall. Ito, wall to siya, ha? And then, 'di ba pag gagawa tayo ng wall, 'di ba sa mga may idea na for construction, 'di ba meron tayong mga studs na ginagawa para dun nini-nails yung mga boards natin. So yung gamit nitong grid tool is para ma-determine natin, for example, sa email ng client sabi niya, gusto niya ng stud spacing na 600 mm. So gamitin niyo lang tong grid tool. Tapos, etong naming guys, so, super important din to para hindi kayo mawala. So, for example, it's for stud spacing. So, gawin nyo na lang stud spacing. Ganun. And then, wag nyo tong i-click tong automatically generate kasi automatically mag-generate siya. Pero, hindi ko talaga bet yung naka-generate siya agad. So, gusto ko mano-mano eh. And then, yung color niya is gawin natin red. Eto, pwede nyo itong paglaruan. For example, angle nyo is 90 degrees angle, 180 degrees angle, nasa sa inyo na yun. Tapos, yung vertical spacing is, gawin natin, di ba kasi gusto natin yung joist natin is 600 mm yung stud spacing. So, sabihin natin 0.6. Select, check nyo to, select start point. Eto guys, itong count intersection, wag nyo na lang tong i-check if stud spacing lang naman yung need nyo. So, click nyo lang. Ayun. Ay, wrong. Wala na naman. Guys, alam niyo ba guys, paano yung pag ano sa Plan Swift? Like, para hindi pa laging nagra-run out of time. Okay. So, dito guys, di ba nakita nyo parang area lang siya? Parang area lang siya. Pero, para makita nyo yung mga joist na ginawa nyo, yung stud spacing na vertical spacing, di ba, ito yung area na gagawa natin ng grid tool. So, itong whole area na to. Click nyo lang tong draw grid para magawa yung ano. What if dito? Okay. And then, ayun. Ay, nawala. Wait, draw grid. Delete lang natin to. Ay. 'Di ba may pinodrus siya na yun, 0.6. 0.6. 0.6. 'Di ba? Amazing. So, ganito lang siya, guys. So, pag again, magagamit nyo tong grid tool na to, if for example, need nyo yung, need nyo yung mga stud spacing, ganun. Actually, ang dami pa niyang gamit. Pero ako, ginagamit ko talaga siya sa stud spacing. And tingnan nyo, guys. For example, si Foreman, sabi ni Foreman, ilang meter ba yung kailangan natin for the stud spacing? Pwede nyo na makita dito. 1,346.08 meter. Dami, no? Ito, naka-meter na to. Click nyo yung advance. Mm.
Naka-in-meter na to. So, ayun guys. So, again, ganito lang yung use ng part na to. Delete ko lang muna to ha. Maya na lang natin to. Delete. Okay. So, nagets niyo guys yung grid tool na use. Comment kayo kung naintindihan niyo yung grid tool. Again, yung grid tool, pwede nyo tong gawin sa stud spacing, pwede nyo ring gawin sa slab, makakatulong din to. Kasi di ba merong merong one new. Paano ba makita? Okay. So, pwede nyo tong gawin sa sa slab, sa walls, pwede nyo tong gawin, or even sa masonry, pwede nyo tong gawin, okay, itong grid tools. I-ano nyo lang, parang practice lang talaga, practice ng practice. So, yun. Pero, yung kailangan natin ngayon gawin is i-find natin yung floor plan area nito. So, anong gagawin natin? Oh, for uniform area lang po ba? So, may mga times na, for example, okay, so eto. May ituturo muna ako before ko sagutin tong for uniform area lang po ba. So, hindi kailangan na uniform area lang po ito, guys. Actually, pwede tayong mag-solve ng area if, for example, ganito, parang pa-zigzag siya or even pa-circle. Pwede natin gawin yun, guys. So, ituturo ko yun ngayon. Okay. So, dito na guys. I-click nyo tong parang itong button, wag na tong dito. Kasi ito super specified to eh. Dito tayo guys, click natin to. So for example, kukuha tayo ng area nitong plans na to. So pangalanan natin FFP floor plan area, floor area. So guys, pili tayo ng mga colors na hindi masakit sa mata. So for example, itong rose na lang. So, yung naka-nice dito, guys, tingnan nyo anong mangyayari. I-explain ko to, guys, sa after. Parang nagko-color ka lang. Yung parang sa coloring book, ganun lang yung gagawin mo para ma-find mo yung floor plan area. Okay. Ayun. Kita nyo, guys, nakuha na natin agad yung floor plan area niya, which is 3,744.5 square meters. So, for example, uniform, ito. Pwede natin makuha ang mga ganito na area. Gawa na lang tayo ng new area. For example, area. Kahit ganyan pa yung itsura ng area niya, guys, malalaman talaga natin ang area. So, for this one, it's 640.1 square meter. Or kahit yung, guys, kahit kahit circle, pwede natin gawin. Click nyo lang yung A na button, and then, ganun. 156.8 square meter. So, kahit anong klaseng area pa yan, guys, kayang gawin ni Plan Swift. Kahit ganyan yung itsura ng area nyo, kahit circle pa yan, kahit ganito pa yan, kaya niyang gawin, guys. So, anything. Short, si Plan Swift, sobrang niya, useful talaga when it comes to area. Tapos, ang dali niya lang, guys, 'di ba? Nakuha niya na agad yung whole floor plan area. Ayun. Pero guys, may ituturo ako sa inyong tricks for floor plan areas. Etong sa baba na to. Kita nyo to? Itong snap, ortho, freehand, verify points. May useful, may gamit din to sila guys. So for example, gagawa ako ng area. By the way, so for example, snap. Etong snap parang AutoCAD lang din to guys. Pag hindi mo i-click yung snap, if gagawa kayo ng new area, wala, hindi siya magsasnap. Itong mga corners, kita nyo, hindi siya masasnap. Pero if i-click nyo yung snap, tingnan yung mangyayari. Ayun, 'di ba? So, sobrang useful ng snap.
Next, itong ortho. So, itong ortho, kagaya din sa AutoCAD, if hindi siya naka-ortho, hindi talaga siya mag-ortho. So, if ito, dapat always talaga to naka-on ang snap and ortho. Itong verify points, guys, hindi ko siya ino-on. Why? Because sobrang annoying niya minsan. So, for example, gagawa ako ng new area. If i-on ko siya, itong verify points, o, 'di ba? Kada click nyo ng new point, lalabas to. Although useful siya if malaman nyo ano yung distance niya, ganun, pero hindi naman siya masyadong use eh. Naaanoy ka lang kasi matatagalan ka magawa ng floor plan kasi every click mo lalabas to. Kaya I'd rather not use this one. Tingnan nyo, 'di ba? Sobrang annoying niya. So, kaya wag nyo na lang tong i-on. Tapos, ito guys, pag gagawa kayo ng new project, lalabas tong nakasulat na record mode point to point. Ito, sobrang useful din to. Kasi, if point to point siya, kapag gagawa kayo ganito, parang naka point to point basis lang siya. Ganon. Ito, ginagamit to pag hindi uniform yung areas eh. Sobrang gamit nito guys. Pag hindi uniform areas. Pero what if uniform areas lang naman, like rectangle, ganon. So, yung gagawin nyo, click nyo lang tong point to point, gagawin natin siyang box. Kasi tingnan nyo, sobrang easy niya lang. Yun, nakabox na siya. And then guys, click nyo lang yung N na key sa keyboard nyo. If for example, gagawa kayo ng areas na same ng properties nito. Okay, if same properties nito, click nyo lang yung N, and then ayun. So, madadagdagan yung area. So, delete natin to guys kasi example lang naman ito. Click delete button. Okay. So, I guess gets naman to dito, right? Dito na part. So, click nyo lang yung end. So, nagets na natin tong dito sa baba na part. Again, yung pagtuturo ko guys is step by step talaga para maano natin, gets natin yung iba't ibang use ng ibang. So, for example, need nyo lang pala is itong area lang pala, itong rentable spaces. So, gawa kayo ng new area and then rentable. And then, ibahin nyo yung color para ma-determine nyo na. Yung ganito. Ayun. So, may new area na for rentable. Tapos, click nyo lang yung N if same nito. Ganun. Example, gusto nyo ng arcs or circle, click nyo lang yung A. And then, use up and down and left and right button for dimensions. Or, kahit sa area, guys, nagagamit yung up, down, and left button. Like, for example, gawa ko ng area ulit, ha? Ito, example lang to. For example, ganito. For example, may isi-specify si client na yung area mo, yung width niya is 15. Click nyo lang yung right. Ayun, 15. And then matic. 'Di ba? Sobrang gamit talaga ng page and up button. So, for example, baba ka ng 4 meters. 4 meters, ganun. So, yun. So, 'di ba sa floor plan area? So, nalaman natin na ang floor plan area pala nito is So, nalaman natin na ang floor plan area pala nitong first floor plan is 3,744.5 square meters.